Olivia's POV. Pagkaalis nila Gabriel at Mr. Juko sa tapat ng pinagtataguan ko, ay ilang minuto muna ang pinalipas ko bago ako lumabas. Muli ako naglakad papunta sa lugar kung saan ko nakita ang dalawang lalaki na tila parang bulang naglaho. Kailangan kong kumpirmahin muna na tama ang hinala ko na may lihim na kwarto o daanan sa bahaging iyon bago ako lumabas sa bahay na ito ni Mr. Juko. At kapag nakumpirma ko na ang aking hinala, ay muli kaming babalik dito ni Dio para pasukin ang lihim na silid kung mayroon man. Palingon-lingon ako sa aking paligid habang kinakapa ng mga kamay ko ang dingding. Idinikit ko ang aking tenga sa dingding para pakinggan kung may mga gumagalaw ba mula sa kabilang dingding. Maya-maya ay biglang narinig kong tila may mga paggalaw sa likuran ng dingding na ito. Kaya natitiyak ko na may lihim nga na silid dito at baka ito na ang laboratory na hinahanap namin ni Dio. Ang kailangan ko na lang gawin ay hanapin ang posibleng lihim na lagusan papunta sa loob. Mabagal na binaybay ng mga palad ko ang ibang parte ng dingding nang bigla akong makaramdam ng presensya ng ibang tao. Agad ako naghanap ng lugar na maaari kong pagtaguan. Sa isang figurine na gawa sa kahoy at kasing taas ng tao ang aking nakita na nakatayo sa gilid ng dingding. Tila isa itong gwardya na nagbabantay sa lihim na silid, ngunit nakapagtataka na ang isa nitong kamay ay nakataas na para bang nakikipag-high five. Ngunit hindi ko na muna pinagtuunan ng pansin kung bakit ganun ang forma ng figurine. Pinili ko muna magtago sa gilid niyon para hintayin kung sino mang tao ang papunta sa kinaroroonan ko at saka ko lang ito aatakihin. Isang lalaking palingon-lingon sa paligid ang nakita ko na naglalakad ng mabagal palapit sa akin. Hindi ko makita ang mukha nito dahil natatakpan ng puting panyo na halatadong ginamit lang na pantakip sa mukha para hindi ito makilala. Ngunit pamilyar sa akin ang kanyang figura. Sigurado naman ako na hindi ito si Dio dahil pareho kaming nakasuot ng black overall at may bonnet pa sa mukha. Dahil wala akong time na isipin kung bakit pamilyar sa akin ang figura ng taong ito, ay iwinaglit ko na lang iyon sa aking isip at hinintay na tuluyan itong makalapit sa akin. Nang halos isang dipa na lang ang layo ng lalaki sa akin, ay lumabas ako sa pinagtataguan ko at bigla itong inatake. Mabilis kong sinipa ang likuran ng tuhod nito at nang bahagya siyang mapayuko, ay mabilis ko siyang hinawakan sa muka para sana pihitin ito. Ngunit maliksi ang lalaki at tila nahulaan ang binabala kong gawin. Kaya pinigilan nito ang aking mga kamay pagkatapos ay umuko ito ng bahagya at hinila ang kamay ko at pinatumbling papunta sa harapan nito. Napahiga ako sa sahig habang hawak nito ang aking dalawang kamay. Nasaktan man ako sa pagbagsak ko, ay hindi ako basta magpapatalo na lang. Kahit hawak nito ang dalawa kong pulsuhan ay nagawa ko ring hawakan ang mga pulsuhan niya. Pagkatapos ay hinila ko siya. Yun ang pagkakataong hinihintay ko. Agad akong nakatayo at binigyan siya ng malakas na siko sa dibdib na sinundan ko pa ng malakas na sipa. "Damn! Papaslangin mo ba ako?" Reklamo nito. Napaawang ang bibig ko nang makilala ko ang boses ng lalaki na magsalita ito. Ngunit bago pa man ako makapagtanong rito kung anong ginagawa niya rito, ay bigla kaming nakarinig ng mga boses na tila palapit sa amin. Walang salitang hinila ako ng lalaking nakalaban ko na walang iba kundi si Gabriel. At isinandig niya ako sa dingding habang ang katawan naman ito ay nakadikit sa akin. "Ano ginagawa mo?" Angil na tanong ko sa kanya. Hindi kasi ako komportable sa posisyon namin. "Shut up, Olivia. Kapag narinig nila ang boses natin, ay mas mapapabilis ang paglapit nila sa lugar na ito at wala na tayong time para mag-isip kung anong gagawin natin." Bulong ni Gabriel sa akin. "Anong ginagawa mo rito?" Hindi napigilang tanong ko sa kanya. Alam ko na hindi ito ang tamang lugar para usisain ko ang binata sa pakay niya sa pagparito. Pero hindi ko mapigilan ang aking curiosity kaya nagtanong pa rin ako. Itinaas ni Gabriel ang kanyang panyo hanggang sa malantad ang kanyang bibig. Pagkatapos ay ganun din ang ginawa niya sa bonnet ko. "Ano ginagawa mo, Gabriel?" Naiinis na tanong ko sa kanya. Akmang itutulak ko siya ngunit mabilis niyang nahuli ang aking dalawang kamay at inilagay sa itaas ng aking batok. Ang sumunod niyang ginawa ay hindi ko inaasahan. Tinawid niya ang maikling pagitan ng aming mga labi at mariin akong hinagkan. Ilang segundo lang na tumagal ang paghagkan nito. Pero sapat na yun para mawindang ang aking isip. "I miss you." Anas nito habang matiim na nakatitig sa mukha ko. "Mapagsamantala ka?" Naiinis na sagot ko rito. Naiinis ako sa kanya dahil sinamantala nito ang sitwasyon ko at ninakawan ako ng hagkan. Ngunit mas naiinis ako sa aking sarili dahil sa saglit nitong ginawa ay muling nanumbalik ang nararamdaman ko kay Gabriel na akala ko ay unti-unti ko nang nabubura. Akala ko ay kontrolado ko na ang aking puso at isipan. Ngunit nagkamali ako. Dahil sa isang saglit na hagkan, ay gumuho ang aking pader na pilit kong iniharang sa aking puso para hindi na ito muling makapasok at makapaminsala ng damdamin.
Itinulak ko si Gabriel palayo sa akin nang marinig namin na tila palayo na ang mga boses sa kinaroroonan namin. Laking pasasalamat ko na hindi sila natuloy sa paglapit sa amin. At ewan kung bakit. Ngunit hindi na mahalaga iyon. Ang mahalaga ay hindi kami nakita ng mga taong yon. That kiss was your payment for what I did earlier. Saad ni Gabriel na ikinakunot ng aking noo. Anong ibig mo sabihin? Kung hindi ko hinarang ang mga paningin ni Tito Abner, ay malamang na kinukuyog ka na ngayon ng mga tauhan niya. Kung hindi ka niya napansin na nagtatago sa likuran ng artificial na puno, ako napansin kita, Olivia. Paliwanag nito. Paano mo ko nakilala, Gayong hindi mo naman nakikita ang mukha ko? Tanong ko pa rito. At saka, bakit hindi mo ko isinuplong sa kanya? Hindi ba't magkakampi kayong dalawa? Ani ako rito. Una, nakilala kita dahil ang puso ko ang nagsabi na ikaw iyon, Olivia. At saka, kilalang kilala ko ang figura mo kahit na hindi ko nakikita ang mukha mo. At kahit nakapikit pa ako, hindi katulad mo na hindi nakilala ang figura ko at muntikan mo na ako mapaslang. Tila may pagtatampo sa tinig nito nang sabihin nito ang kanyang panghuling sinabi. Hindi ko kasalanan kung bakit muntik na kitang mapaslang kanina. Hindi naman kasi ako katulad mong magaling manghula ng figura. Siya nga pala, Gabriel, bakit nandito ka sa bahay ni Mr. Juko? At alam mo bang negosyong ginagawa niya? Biglang nag-iwas ng paningin si Gabriel at hindi sinalubong ang aking mga mata. May mahalaga akong pakay sa pagpunta rito, Olivia. Pero huwag kang mag-alala. Dahil hindi niya ako kakampi sa kung anumang illegal na ginagawa niya. Ikaw, Olivia, ano namang sadya mo rito? Hindi mo ba alam na napakadelikado ng ginawa mong pagpasok sa bahay ni Tito Juko? Paano kung nahuli ka niya? Paano kung paslangin ka niya agad? Hindi ko kailangan magpaliwanag sa iyo kung ano man ang sadya ko rito, Gabriel. Malamig ang boses na sagot ko sa kanya. Tinalikuran ko ito at hinarap ang figurine na gawa sa kahoy. Wala sa loob na napatitig ako sa kamay nitong nakataas. Tila may nagbubulong sa aking isip na makipag-high five sa kamay ng figurine na ginawa ko nga at laking gulat ko nang bigla na lang bumukas ang dingding. May lihim na silid sa likuran ng dingding? Mahina ang boses na sabi naman ni Gabriel na tila hindi makapaniwala sa natuklasan. Akmang hahakbang ako papasok sa lihim na silid, ngunit biglang dumating ang humahangos na si Dio. Olivia, kailangan na nating umalis. Mauubos ng 1 oras kaya kailangan na nating makalabas sa bahay na to. Mabilis na sabi ni Dio. Nang mapansin ni Dio ang kasama ko ay bigla itong humarap kay Gabriel. Anong ginagawa mo rito? Huwag mo na siyang pansinin, Dio. Tingnan mo itong natuklasan ko. Kausap ko sa kaibigan ko pagkatapos ay hinila ko ang kamay nito palapit sa bukana ng lihim na silid. Baka ito nang hinahanap natin. Siya nga pala, paano mo nalaman na nandito ako? Ani ako rito. Nang maghiwalay tayo ay sa direksyon na ito ang tinungo mo. Kaya nang hindi kita makita sa ibang panig ng bahay, ay nagpunta ako rito dahil hula ko nandito ka pa. Pero wag yun ang pag-usapan natin, Olivia. Ang dapat nating gawin ay magmadaling makalabas agad sa bahay na to. Tayo na, Olivia. Hinawakan ito ang kamay ko at akmang hihilahin na niya ako pero pinigilan ko siya. Hindi man lang ba natin titingnan ng sekretong silid? Ani ako rito. Titingnan natin pero hindi ngayon. Babalik na lang tayo kapag may pagkakataon tayo. Let's go. Muling hinawakan ni Dio ang aking kamay at hinila paalis. Pero ilang hakbang pa lang ang nagagawa namin nang huminto ako at nilingon si Gabriel na nakatingin lang sa lihim na pintuan na tila ba walang balak na umalis sa harapan niyon. Kumalas ako sa pagkakahawak ni Dio at nilapitan ng binata. Tatayo ka na lang ba dyan, Gabriel? Hihintayin mo bang maibalik nila ang koneksyon ng CCTV para makita ka nakatayo rito? Inis na sabi ko sa kanya. Ngunit bago kami umalis ay nakipag-high five muna ako sa figurine na hugis tao. Bigla namang sumara ang pintuan at bumalik sa normalang dingding. Pagkatapos ay walang paalam na hinuwakan ko ang isang kamay ni Gabriel at hinila paalis sa lugar na to. Nakahinga ako ng maayos na makalabas kaming tatlo ng ligtas mula sa bahay ni Mr. Juko. Hindi man namin napasok ang lihim na silid na yon, ay alam na namin ngayon kung nasaan ang posibleng laboratorio ng mga ipinagbabawal na gamot. Ngayon ay malayo na tayo sa bahay ni Mr. Juko. Baka naman gusto mong ipaliwanag sa amin kung bakit nasa bahay ka niya, Gabriel. Tanong ni Dio kay Gabriel na biglang umasim ang muka nang tumingin sa kaibigan ko. Hindi ko obligasyon na magpaliwanag sa inyo. Katulad ng hindi nyo rin obligasyon na magpaliwanag sa akin kung bakit ninyo pinasok ng lihim ang bahay ni Tito Abner. Mga pulis pa naman kayo pero pumapasok kayo sa bahay na may bahay na walang paalam. At least ako, alam ni Tito na nasa bahay niya ako. Mabilis na sagot ni Gabriel na tila hindi nagustuhan ang tono ng pagtatanong ni Dio. Pagkatapos ay hinarap ako. Lumamyos ang ekspresyon ni Gabriel nang ako na ang nasa harapan nito. Pwede ba tayo mag-usap, Olivia?
Pagbibigyan ko sana ang pakiusap nito, pero bigla kong naalala ang sinabi ni Mr. Juko tungkol sa pagpapakasal ng binata kay Chloe. Kaya nagbago tuloy ang isip ko. Wala na tayong dapat pang pag-usapan, Gabriel. Hindi mo na ako bodyguard at may kanya-kanya na tayong buhay. Gabriel's POV. Anong nangyari sa lakad mo kahapon? Agad na tanong sa akin ni Lincoln nang lapitan niya ako at naupo sa katapat ng kinauupuan ko. Pagkagaling ko kanina sa bahay ni Tito Abner, ay agad akong dumiretso sa pagmamay-ari na disco bar ni Lincoln. Hindi ko nakitang silid kung saan naroon ang Tita Sylvia ko. But guess who? Kung sino-sino nakita ko na nag-sneak in sa bahay ni Tito Abner. Ani ako rito matapos lagukin ng konting alak na laman ng baso. Sino? Curious na tanong naman ito. May ex-bodyguard at ang boyfriend niya. Mabilis kong sagot. Hindi ko alam kung anong sadya nila sa bahay ni Tito. Ngunit tila may kinalaman iyon sa lihim na silid na aksidenteng natagpuan ni Olivia. Si Olivia at boyfriend nito ay pumasok ng palihim sa bahay ni Tito mo? Anong pakay nila ron? Saka, sino naman kaya ang itinatago ng taong iyon sa silid na yon? Hindi kaya ang Tita Sylvia mo? Hindi ko alam bro, pero katulad ni na Olivia ay babalik ako sa bahay ni Tito para alamin kung anong itinatago niya sa lihim na silid na yon. At sana nga ay tama ka na nasa silid na yun nakatago ang tita ko. Ani ako rito habang napabuntong hininga. Nalaman ko kay Chloe na hawak ni Tito Abner ang tita ko. Sinabi niya sa akin kung nasaan si tita, kapalit ng pananahimik ko sa mga pinagagagawa niya sa likod ng kanyang ama. Pero hindi lubusan ng tiwala ko na nagsasabi nga ng totoo si Chloe tungkol sa kinalalagyan ng tita ko. May posibilidad na niloloko lang niya ako dahil sanay siyang manloko ng tao. Pero nagbabaka sakali pa rin ako. Kaya pumayag ako sa imbitasyon ni Tito Abner na mag-dinner sa bahay nila nang magkita kami sa birthday party ni Tito Carlo. Pero hindi natuloy ang aming dinner dahil nagkaroon ng aberya mga CCTV nito na kagagawan pala ng mga kasama ni Olivia. At mukhang napakahalaga rito na ma-restore ang koneksyon ng mga CCTV kaya ipinagpaliban niya muna ang dinner namin. Hindi ako tumutol dahil bala kong puntahan si Olivia na nakita ko nagtatago sa likuran ng malaking vase. Mag-iingat ka bro, hindi natin alam kung padibong lang ito ni Chloe para sa'yo. Tumangulang ako bilang sagot sa sinabi nito. Pero kahit hindi ako paalalahanan ni Lincoln, ay iyon naman talaga ang ginagawa ko. Maya-maya ay hindi sinasadyang dumako ang paningin ko sa dalawang taong kapapasok pa lang sa loob ng bar. Hindi ko napigilan ang pagkuyom ng aking mga kamao nang makita kong inalalaya ni Dio si Olivia at iginiya patungo sa upuan ng ilang mesa lang ang pagitan mula sa aking mesa. Sa tingin ko, ay kailangan mo na talagang sabihin kay Olivia ang totoo bago pa siya tuluyang mawala sa iyo, Gabriel. Sa tingin ko kasi hindi naman sila totoong magkasintahan. Kaya kapag hindi mo pa rin inamin sa kanya ang totoo, tiyak na magiging totoong boyfriend nga ni Olivia ang kaibigan niya. Payo ni Lincoln habang nakatingin din sa dalawa. Tama ka Lincoln, kailangan ko na talagang aminin kay Olivia ang nararamdaman ko bago pa mahuli ang lahat. Sang-ayon ko sa sinabi nito. Pagkatapos ay binulungan ko siya. Napangiti ang kaibigan ko at tumango-tango bago umalis sa aking harapan. Olivia's POV. Matapos naming manggaling sa bahay ni Mr. Juko, ay dumiretso kami ni Dio sa bahay ni Ninong at sinabi namin sa kanya ang aming natuklasan. Pinayuhan niya kami na wag munang bumalik agad sa bahay ng senador dahil baka biglang magkahinala ang matanda na pinasok ang bahay niya kaya nagkaaberya ang CCTV sa buong bahay. Pagkatapos naming makipag-usap kay Ninong ay inaya ako ni Dio na magpunta sa bar at saglit na uminom ng alak. Hindi naman agad ako makakatulog pagka-uwi ko sa bahay kaya pinili kong sumama sa kanya. Sa mesang pangdalawahan kami naupo. Lumapit si Dio sa bar counter para mag-order ng drinks namin. At habang naghihintay ako sa kanya, ay bigla na lang naramdaman ko na tila may mga matang nakatingin sa akin. Mabilis kong iniikot ang aking paningin sa paligid para tingnan kung may tao bang nakatingin sa akin. Ngunit nang makita kong wala namang nakatingin, ay nagkibit-balikat na lang ako. Siguro ay guni-guni ko lang ang pakiramdam na iyon. Ibinalik ko na lang ang tingin ko sa kaibigan kong nasa bar counter. Pero kaagad na napakunot ang aking noo nang makita kong wala na sa bar counter si Dio. Sinuyod ko ng tingin ng kabuuan ng bar pero hindi ko nakita ang kaibigan ko. Nasa na bang lalaking iyon? Mahinang bulong ko sa aking sarili. Kayo po ba ang may-ari ng pulang kotse na may plate number na PNP8? Biglang kausap sa akin ng isang binatilyo na lumapit sa akin. Hindi, pero sa kaibigan ko yon, bakit? Ma'am, medyo nakaharang po ng konti kaya pakiayos na lang po para makadaan ng ibang sasakyan na paparada. Pakiusap niya sa akin. Ganun ba? Tumayo ako at kinuha ang susi ng kotse ni Dio na iniwan sa mesa. Pwedeng dito ka muna at hintayin ang kasama ko? Kapag bumalik siya ay pakisabi na inayos ko lang ang kotse niya.
Pakiusap ko sa binatilyo na agad tumango. Tinalikuran ko na siya at naglakad na ako palabas ng bar. Pagdating ko kung saan nakaparada ang kotse ni Dio, ay nagtaka ako na makita kong hindi naman nakaharang ang sasakyan nito sa daraanan ng ibang sasakyan. Dahil doon ay nakaramdam ako ng kakaiba sa aking paligid at mabilis naging alerto ang aking pakiramdam. Mukhang may tao na sadyang pinapunta ako rito. Hindi ako nagpahalata na nakaramdam ako ng panganib. Lumapit ako sa pintuan at kunwari ay binubuksan ko iyon. Nang maramdaman ko na may taong nakatayo sa likuran ko, ay bigla akong umikot kasabay ng isang malakas na sipa. Nakaiwas ang lalaki dahil mabilis itong nakayuko, ngunit sinundan ko ng isa pang sipa sa tiyan na hindi nito naiwasan. Bigla itong bumalandra sa nakaparadang sasakyan ni Dio. At nanlaki ang mga mata ko nang makita ko kung sino ang lalaking nakatanggap ng aking sipa. Bakit ba kapag nakikita tayo ay palagi mo akong gustong paslangin? Nakahawak sa tiyan na tanong ni Gabriel at bahagyang nakangiwi pa. Gabriel, ikaw bang nagpapunta sa akin dito at ginamit mo pang pobreng binatilyong yun? Yes, ako nagpapunta sa iyo rito. Ginawa ko yun dahil gusto kitang makausap ng personal, Olivia. Anito na lumapit sa akin. Wala naman tayong dapat pang pag-usapan, Gabriel. Aalis na ako at baka hinahanap na ako ni Dio. Paalam ko rito. Olivia, ipapaliwanag ko sa iyong lahat kung bakit ako naglihim sa iyo, kung bakit bigla kitang inalis bilang bodyguard ko. Sana naman ay magkaroon ka ng time na pakinggan ang paliwanag ko. Please. Nakikiusap na sambit ni Gabriel. Nakita ko na seryoso ito sa sinasabi nito, ngunit hindi ko alam kung dapat ko ba siyang pagbigyan. Ilang saglit ako nag-isip bago ako tumango. Sa huli ay nagdesisyon akong pakinggan ang paliwanag ni Gabriel para na rin sa aking ikatatahimik. Yun naman talaga ang gusto ko, ang magpaliwanag ito sa totoong dahilan kung bakit bigla niya akong inalis bilang bodyguard nito. Sa kapagkakataon ko na rin ito para ipaalam sa binata ang hinala namin ni Dio kay Chloe at Sylvia. Kung maniniwala siya o hindi ay nasa kanya na yon.